Ngayon po ay we're going to conclude our sermon series on family matters. Kaya naku, makinig ho kayong mabuti ngayong umaga sapagkat muli po nating sasariwain ang importansya ng family na binigay sa atin ng Panginoon. Sige po, manalangin tayo saglit at tapos po proceed tayo sa mensahe. Panginoon naming Diyos, salamat po for the opportunity na muli magkatipon kami at sambahin ka sa lugar na ito. Dalangin ko, Lord, ang iyong tagapagsalita na maging bibig mo sa umagang ito. Banal na Espiritu, dalangin ko po ang karunungan na nagmumula po sa inyo at nawa ang iyong salita at ang mensahe po ay maunawaan ng bawat isa at hindi lang maunawaan kung hindi may apply namin sa buhay pananampalataya, lalo na po sa aming mga sari-sariling sambahayan at pamilya. Samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. What does the Bible have to say about Jesus and His family? Hindi ba kayo nagtataka? Ano bang pwedeng sabihin ng salita ng Diyos sa pamilya po ng ating Panginoon at sa Kanya? Alam po natin na ang family ay dinisenyo ng Panginoon para po maging pagpapala. Blessing po ang family. Amen? Kung may family po kayo, blessing po ng Lord sa inyo yan. Pero sa hindi inaasahang mga pangyayari, minsan may kalungkutan, mga kapatid, sapagkat hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay nagsiserve sa Panginoon. May malungkot po kasi merong isang member ng family, siya lang ang Christian. At yung iba ay hindi. So pagdating sa panambahan, pagdating sa paglilingkod, ay hindi sama-sama ang pamilya. Higit na malungkot po kung meron conflict na nangyayari pagdating sa pananampalataya inside the family. Mahirap na po yung conflict kung yung conflict ay coming from the outside. Yung bawal po yung ganitong pagtitipon. Alam nyo, may mga bansa na hanggang ngayon, bawal yung ganito. In fact, meron akong napanood sa Facebook, sa China po, sila, communist po sila eh. Binabago na po yung pong version ng Bible. Pinalalabas po na si Jesus ay murderer. Alam niyo po yung John chapter 8, nung meron pong nahuling babae, caught in adultery, at pinagdi-decide nila si Jesus kung anong gagawin sa babae. Sabi ng mga tao, the law of Moses tell us to stone such women. Sasabi nila, what do you say? Tapos po sa baba, hindi po ba nagsusulat si Jesus sa lupa at pagkatapos po ay tumayo siya? Ang sabi niya, kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, ay unang bumato sa babaeng ito. Pinalitan po nila yon. Nung nag-alisan yung mga tao, pinalitan ng mga writers ng Chinese na ganito po yung sinasabi. At nang umalis na yung mga tao, si Jesus mismo ang bumato sa babae at pinatay niya yung babae. So mga kapatid, ano po ngayon? Yun pong opposition or conflict outside ay grabe po. Pero ang mas grabe po kung yung opposition o yung conflict ay nangyayari sa loob mismo ng bahay o sa loob mismo ng tahanan. Sino na ho sa inyo nakaranas, hindi kayo pinayagang magsimba? Sino sa inyo nakaranas na magsiserve dapat kayo or involved in a certain ministry sa church pero ayaw kayong payagan mismo ng inyong mga magulang? Sabi po nila, the hardest place to live the Christian life is inside the home. When your family does not believe in what you believe, that makes it much harder. So it's very challenging, mga kapatid, to stand firm in your faith when those who are closest to you, lalo na yung family members mo, ay hinahadlangan ka. Si Jesus po mismo ay naranasan yung conflict within His family. Conflict between His mission, kung anong pinagagawa sa Kanya ng Diyos Ama, at sa Kanyang pamilya mismo. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, by the way, ang title po natin, Family Matters pa rin, matatagpuan po na si Jesus ay nagtuturo sa mga tao, and then tapos po dumating yung Kanyang ina at mga kapatid, at gusto siyang makausap. So tinatawag siya. So Jesus now has to make a choice between His mission, what He is doing, nung mga panahon yun, nagtuturo, nagpipreach, and His family.
Pupuntahan niya ba yung pamilya niya o itutuloy niya yung mission niya na magturo? Minsan po may conflict tayong ganon, mga kapatid. So sa pag-aaralan natin, how do you even make a choice like that between what God wants you to do at kung ano yung gusto ng pamilya mo? So yun yung nais nating matutunan ngayong umaga. So family matters, mga kapatid. Dalawa lang po yung point natin ngayong umaga. Ito po yung ating text. Mga kapatid, lahat po ng text natin ngayon ay Tagalog. Okay? Nasa mark na tayo. So let's talk about the physical family. Ngayon yung passage natin, mga kapatid, makikita nyo at mapapansin niyo that Jesus Himself has a physical family. Makikita nyo po yan dito. Sabi diyan sa ating binasa, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Napansin niyo po? So si Jesus po mismo, meron siyang physical family. Ang binanggit po dyan, yung kanyang ina at kanyang mga kapatid ay nagpunta kung saan siya nandun na nagtuturo at nais siyang makausap. Now, most people know that Jesus had a physical mother, si Maria. Pero alam niyo ba na si Jesus ay may mga kapatid din? May mga kapatid siyang babae, may mga kapatid siyang lalaki. Mga kapatid, meron siyang brothers and sisters. Tignan po natin ito. Pag uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon, napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon. Ay may wala yung Matthew 13. Yan. Sabi po sa Matthew 13, 55 to 56, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng yan? So si Jesus mismo, sinasabi ng salita ng Diyos, meron po siyang physical family. Meron siyang nanay, although ang tatay niya ay hindi si Joseph, okay? Kaya lumalabas po, meron siyang half-brothers, meron siyang half-sisters. Amen po mga kapatid, nasusundan po ako so far. So meron po siyang physical family. Now, ang Panginoon po, dinesign na we belong to a physical family. At napakalaki pong blessing na tayo po ay merong pamilya sa mundong ito. Now, the importance of family. Bakit po importante yung family? First of all, God created family as the basic unit of society. Mga kapatid, it was God's masterpiece. It is not a product of the state, nor it is a product of the church. It is the other way around, actually, mga kapatid. Kaya umiiral ang gobyerno, ang pamahalaan ng komunidad, ang simbahan, dahil po sa pamilya. Ang Diyos po ang lumikha sa family, mga kapatid. Genesis chapter 2, 21 to 23, kaya't pinatulog ng Panginoong Yesus ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ang aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Importante yung family, ginawa ng Panginoon ng partner si Adam, mga kapatid, galing sa kanyang tadyang. Pangalawang importance ng family, the family precedes and upholds all other institutions in society. Ibig sabihin nung precedes, nauna po ang pamilya. Yung upholds, dito po nakatindig, dito po nakasalalay ang lahat ng ibang institusyon sa lipunan, mga kapatid. The family is the oldest human institution on earth. It is older than the church. Okay? Verse 24 ng Genesis chapter 2, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Dito po pinakikita, mga kapatid, that marriage relationship is the most important relationship on earth. Bakit po? Physical relationship of husband and wife is so close that they become one flesh.
The sad thing today, mga kapatid, yun pong marriage, yung pong pagsasama ng asawang lalaki at babae, parang this is the most neglected. Makinig po kayo, mga kapatid. So yung pong married couple, yung pong marriage relationship, nilikha ng Diyos to be the most intimate. Kaya lang parang lumalabas, ito na po yung neglected ngayon sa society at sa government. Most couple do not prepare for marriage. They just get married. Mag-agree po ba kayo sa akin? Now, example. Sino sa inyo nagda-drive at merong driver's license na? Taas ang kamay. Thank you, Lord. May driver's license. Paano kayo makakakuha ng driver's license? Merong? May fixer. Ganda. Amen. Pero kahit may fixer, lalo na ngayon, meron bang theoretical exam? Meron. Ano pa, bukod doon? Merong practical exam. Dalawa. You have the written and you have the practical. Magkano driver's license ngayon? Tinatanong ko to sa asawa ko eh. Fixer, magkano? Puro lumapit sa fixer tong mga membro ng JACF. I mean, today, if you are applying for a driver's license, magre-renew ka, dapat meron kang at least 10,000. No joke. Okay? Pag meron kang kakilala, again, fixer. Ayokong sabihin, But you have an exam, okay? Tama ako? Okay. How many of you are married? Taas ang kamay. How many of you have applied for a marriage license? Nag-exam ho ba kayo? May sinagutan ba kayong mga questionnaire? Wala. How much did you pay? Believe, how much did you pay for your marriage license? 150? 250? Chadi, natandaan niyo? Walang 500 pesos, am I right? Tama ako? Compared to the driver's license, na merong maraming exam, at magbabayad ka ng mahigit 10,000, if you will get a marriage license, no exam, you pay very minimal. That is why in most countries, siguro sa Pilipinas din nangyayari to, sorry sad truth, yung kotse mas tumatagal kaysa sa pagsasama ng mag-asawa. Kasi pag nag-exam ka ng driver's license, kukuha ka, merong road. Di ba? Mga road signs. Dapat ito yung masunod, dapat yung batas. Pero sa pag-asawa, walang exam na ganon. Hindi naghanda, hindi pinaghandaan. Buti pa yung pagdadrive, pinaghahandaan. May exam. What about your careers? Ilang taon kayo nag-aaral? May preschool, may elementary, may high school, may junior high, may senior high, may college, may masteral, may doctorate. Pagka narating mo tong mga to, 15, 17 years studying for a career. Pinaghandaan mo, marami kang exam na ginawa, marami kang sakripisyong ginawa bago mo makuha yung karir mo. That is why another sad truth, mas naglalast yung karir kaysa sa pagsasama ng mag-asawa kasi pinaghandaan eh. Husband and wife, ang kasal po ang sobrang pinaka-intimate na relasyon na nilikha ng Diyos. And yet, this is the most neglected. Singles, listen. Babae at lalaki. Ito, totoo nabasa ko to sa Facebook, cell group, something. Manalangin, asamin.
Manalangin, asamin, gustuhin. Manalangin ng isang relasyon na mauuwi sa kasalan, hindi sa kasalanan. Naunawaan niyo ako? Pag nakipagrelasyon kayo, siguraduhin nyo na mauuwi sa kasalan, ha? Huwag trial and error. Ba't ka magbo-boyfriend, ba't ka mag-girlfriend? Kasi meron siyang boyfriend, yung kaibigan ko. Siguraduhin nyo na mauuwi doon. That is why nung sinabi ko nung first Sunday, di ba? Dapat kung pipili kayo ng lalaki, mga single na babae, yung qualification na ginawa ng Diyos sa Genesis kay Adam, nasa kanya. Pero kung wala, wag muna. Matutong maghintay. May ayaw. Why the family is important? Third reason, the family is cure to all social ills. Lahat ng karamdaman ng lipunan natin, alam niyo ang solusyon? Pamilya. Kung susundin lang ng bawat pamilya, ng role ng bahay, ng tatay, ng nanay, ng mga anak, ang role nila sa salita ng Diyos at susundin ito, gagaling ang ating lipunan. Gagaling ang bawat bayan. Malulunasan ang lahat ng sakit na dulot nito. At dapat magsimula ito sa sambahayan natin mismo. Tignan niyo po ito. Exodo, yung kanina. Nasaan na yun, May? Yung Exodus, ang sabi doon sa chapter 20, verse 12, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. Okay? So pinakikita po ron yung relasyon ng child and parent relationship. Ganun siya kaimportante. Okay? Efeso 5:22, mga babae, ano daw sabi? Asawang babae, pakibasa nga, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tinuturo naman dito yung instruction sa asawang babae. Sa ating mga lalaki, anong tinuturo ng salita ng Diyos? Ba't ayaw na May? Mga lalaki, verse 25, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya mo bang ibigay yung buhay mo sa asawa mo, mga husband? Kasi dapat ganun oh. Sino katabi yung asawa? Baby, konti lang kasi tayo ngayon. Asawa ko nandito. Sige nga, tignan mo nga ang asawa mo at sabihin mong, kaya kong mamatay para sa'yo. Kasi yan yung sabi, ang kanyang buhay para sa iglesia. Love ko, kaya kong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Yan. Just so you know. So may instruction sa husband, di ba? What about us children? O mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Naunawaan natin mga kapatid. So listen, may instruction sa babae na asawa, instruction sa husband, instruction sa mga anak. Each role has a particular instruction. That is why, Pastor, kung wala pong binibigay na batayan o pamantayan ang pamahalaan, merong pamantayan na ibinigay ang salita ng Diyos. At kung ito ay masusunod, bawat role ay gagampanan. Tunay po ang kasabihan at ang katotohanan na ang pamilya ang magiging solusyon sa lahat ng karamdaman ng ating lipunan. Amen? Kasi masusunod So the family is cure to all social ills, whether it is psychological, emotional, spiritual. The family is supposed to heal all of those things. So the solution to national healing is the restoration of the family. Naalala niyo yung sinabi natin ng mga nakaraan, paano bumagsak ang mga sibilisasyon? Nag-decline po yung family.
So kung nais nating gumaling ang ating bayan, dapat merong restoration ng family. At ang batayan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga magulang, Efeso 6:4, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Those of you who are planning to get married and have future families someday, learn for the sake of your future children. Matuto tayo sa salita ng Diyos. Panghawakan natin yan. The country is only as healthy as the family it has. The community is only as healthy as the family it has. The church is only as healthy as the family it has. GACF is only as healthy as the family it has. So wag nating sisihin ng gobyerno kasi wala kasing pinaghandaan, hindi kasi binibigyan ng pansin yung marriage eh. Ang marriage license, ang dali lang kumuha eh. Pero wag nating sisihin kung anong nangyayari sa ating pamilya. Wag nating sisihin ang ating bayan kung anong nangyayari dito. Tignan muna natin yung pamilya natin. Wag din nating i-blame sa church for the things that are happening. The church is only a reflection of the kind of family that we have. Kung ano tayo sa GACF, yun yung pamilya natin sa loob ng bahay. The family produced the state, the community, and the church. They exist because of the family that we have. But the government is not the parent of your child. The school is not the parent of your child. YouTube is not the parent of your child. Gadgets, cell phones, they are not the parents of your children. You are. Ikaw yung tatay, ikaw yung nanay. Sabi ng Pastor Jeriel, di ba sa reel niya, ikaw at tayo yung magturo. Eh wala, ang teacher ng mga bata ngayon, YouTube eh, cellphone eh. Mga magulang, hindi na tayo nagiging guro sa ating mga anak. Physical family, blessing ng Panginoon. Alagaan natin. Sundin natin ang mga pamantayan ng Diyos. Now, your responsibility to your family. Honor your parents. Mga anak, makinig dito ha. Marcos 7:9-13, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Kausap niya yung mga Pariseo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moses na igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Grabe, no? Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanyang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Anong konteksto? Ganito yan, mga kapatid. Dito, binabatikos ni Jesus ang katuruan ng mga Pariseo. For example, meron kang nakalaan na pera para sa mga magulang mo, itutulong mo. Imbis na ibigay mo, sabi nila, bigay mo na lang sa templo. So pagka panahon na ang mga magulang mo'y nangailangan at sasabihin nila, mga anak, nasa na yung tulong mo sa akin? Ay, nay, naibigay ko na po sa temple. Nireject ng Panginoon yung ganitong katuruan. Naunawaan niyo ako? So pagka merong para sa kanila, wag mong sabihin na i-offer ko na po kasi mas mahalaga si Lord. Hindi. Hindi pagbibigay ng honor at galang yun eh. So binatikos ng Panginoon yung tradisyon ng mga Pariseo na ito. Yung katuruan na mali. Itutulong mo sa magulang mo, tapos idadahilan mo, dinonate mo sa temple. Mali, sabi ng Panginoong Jesus. So i-honor nyo sila. Praise the Lord sa mga anak na hanggang ngayon, nagsusupport sa mga magulang nila. Amen? God bless you, mga kapatid. Your family and mission for Christ. Mateo 12:46-47.
Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais niya silang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ang tanong, ano ang dahilan kung bakit gustong makausap si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid? Meron ba kayong idea? Pinatatawag siya, tama? Nasa kalagitnaan si Jesus ng kanyang misyon, ng kanyang pagtuturo. Why would they want to speak to Jesus? Yun ang tanong. Ano ba dahilan nila? Bakit gusto nilang makausap ang Panginoon? Di po ba? Now, Marcos chapter 3, the same account, ito po yung sabi. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Ito po yung tinuturuan niya, the same account sa Matthew chapter 12. Kaya hindi niya sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil marami nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. So ito yung istorya ni Mark, kapareha ng story ni Matthew. Kaya lang ito binigyan ng detail ni Mark. Okay? Ito yung istorya. So yung Matthew chapter 12, mga kapatid, yung binabasa natin kanina, ang konteksto po nito, mga kapatid, yung entire chapter ng ng Matthew chapter 12, ipinakikita puro yung oposisyon kay Jesus at sa kanyang ministry. Religious leaders, lahat ng pagtuturo ng Panginoon, kine-question nila, may opposition lahat. Ang malungkot, mga kapatid, yung conflict, yung opposition, kabilang po doon sa mga nag-o-oppose kay Jesus ay yung kanyang mismong sambahayan. Alam niyo po bang ang pamilya ng Panginoong Jesus hindi naniniwala sa Kanya? Ang lungkot, di ba? Juan 7:2-5, nalalapit na noon ng pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Verse 5, sabay-sabay nga, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Ang lungkot, no? Mga kapatid. So yung reality, meron conflict si Jesus sa family niya at sa mission niya. Pero ginamit ng Panginoong Jesus itong sitwasyon na ito, into a teaching opportunity. Okay. Balik tayo dun sa Mateo 12, verse 48. Ngunit sinabi niya, sino ang aking mga ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Kasi nga sabi nung lalaki, nandito po yung nanay niyo at kapatid niyo, gusto kayong makausap. Sabi naman ni Jesus, sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? Sabi ng Panginoon. So Jesus was on a mission. He is teaching the people. At ayaw niyang ma-interrupt yung kanyang ginagawa. For Jesus, His mission comes first. May claim ang family ni Jesus sa kanya, yes. But God and the gospel has a greater claim. So ang pinakikita dito ng Panginoon, mga kapatid, priority. Speaking of priority, dapat ito tayo God, family, ministry. Si ministry, hindi yan si God, Amen? Hindi ko ang dami mong ministry, malapit ka kay God. Hindi totoo yan. God, ministry is not God. Amen? Hindi ko mo natutulog ka sa church, malapit, close kayo ni Lord. Hawak mo lahat ng ministry, close kayo ni Lord. Hindi yan totoo. So Jesus here is showing us priority. Mga kapatid, God comes first. And then family. Mga kapatid, your family is also your ministry. Your family is also your mission field. Okay? Anong ibig kong sabihin? Bago ninyo gampanan ang ministry, dapat ginampanan mo yung role mo sa family mo. Yung iba sa atin, dinadahilan yung pagpunta sa church, nineneglect yung mga gawaing bahay. Amen?
Naku, danas na danas ko yan sa GACF kahit nung natividad pa tayo. Tumatawag sa akin ng mga magulang, Pastor, hindi pa ho umuwi ang anak ko, hindi pa ho naliligo yan. Ano ho bang ginagawa sa church niyan? Tapos ang idadahilan pag uwi, kasi po ito nag-ministry po kami. Mali. Your family is also your ministry. Pero ang family po ay hindi rin si God. Okay? Most of us have no conflicts with our families when it comes to faith in Christ. Karamihan dito sa inyo, pinapayagan kahit iba yung faith ng mga magulang nyo sa inyo, pero pinapayagan kayo sa GACF. Going to church is not a problem para sa pamilya nyo kahit magkaiba kayo ng pananampalataya. Serving the Lord through ministries, hindi po problema. Pero bakit hindi pa rin si Jesus ang priority mo? Bakit ang dami pa rin nating dahilan? So si Jesus pinakikita rito, hindi niya tinatatwa yung family niya for not responding to them. Di ba tinatawag siya? Actually, pinapatawag siya. Gusto siyang, nagpunta ron si Maria at saka yung mga kapatid ni Jesus para sawayin siya. Kasi nga, ang tingin na ng mga tao sa kanya, baliw. Pinipigil na yung ministry ng Panginoon. Napunta sila ron, sabi kay Marcos, para sunduin si Jesus, huwag ka na magturo, baliw ka. Tigilan mo na yan. Ang tingin sa inang tao, nasisiraan ka na ng bait. Kaya pumunta sila ron para sunduin siya. Tigilan mo na yung ginagawa mo. So, hindi nag-respond si Jesus sa pamilya niya. Instead, ginamit niyang teaching opportunity. Mahalaga ang Diyos. Mahalaga ang mission ko. Mahal ko kayo, nanay, mga kapatid ko. Pero ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Next point, mabilis lang to. May walang spiritual family. Second point, the spiritual family. So may physical family, merong spiritual family. So ito nag-focus si Jesus. Mateo 12:48-50. Punta nga tayo doon, May. Napansin niyo yung tanong ng Panginoon, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang sabi sa verse 50, ito sila. Tinuro niya yung mga tinuturuan niya, yung mga alagad, yung mga tao. Ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Sino sila? Kung sino man, whoever does the will of God and obey it, sila yung nanay ko, sila yung mga kapatid ko. Now notice the word whoever. Notice the word kung sino man ang susunod sa kalooban ng aking Ama at gagawin yun, sila yung magiging nanay ko, sila yung magiging mga kapatid ko. Ang tanong, Pastor, ano yung will ng Father? Ano yung will ng Lord? Kasi sabi ni Jesus sa turuan niya, kung sino man ang susunod sa kalooban ng aking Ama, magiging part ng family ko. Magiging nanay ko, magiging mga kapatid ko. Ano yung God's will? Sabi sa John 6:38-40, meron tayo nun, May. Ang kalooban ng Ama ay manampalataya sa anak. Tanggapin siya bilang Lord and Savior, John 1:12. It is God's will for you, whoever you are, kung sino ka man, to believe in Jesus, to repent of your sin and put your faith in Jesus as Savior and Lord. John 1:12, kaya sino man ang sa kanya'y nagsitanggap sa Panginoon, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tama po? So dito, pinakikita ng Panginoon, meron kang physical family, but do you belong to a spiritual family already? Kasama ka na ba sa family of God? Are you part of God's family? So dito gustong ipakita ng Panginoon, hindi lahat anak ng Diyos. Makinig kayong mabuti. Lahat lang ng sa Kanya, ayan tumanggap o sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung sino yung susunod sa kalooban ng Ama na sumampalataya sa anak, doon ka palang magkakaroon ng karapatan to belong in the family of God. So hindi lahat anak ng Diyos, sorry. Pero ito yung tinuturo ng salita ng Diyos.
Kailan ka magiging anak? Kapag tumanggap, sumampalataya sa Kanya, dun ka palang bibigyan ng karapatan na maging anak niya, na maging bahagi at kapamilya at kasama at kasambahay sa anak ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. So meron kang physical family, but more importantly, meron ka dapat spiritual family. And that is the family of God. Ang tanong, do you already belong to the family of God? Tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang Lord and Savior mo? What about the other members of your family? Of course, yung nanay mo, yung tatay mo, gusto mo rin silang maligtas at makasama sa pamilya ng Diyos. What are you doing about it? Pinapanalangin mo ba sila hanggang ngayon? Nakikita ba nila yung changed life sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus? The church is also your spiritual family, and therefore we should function as a family here sa church na ito. Dapat walang competition with each other. Jesus comes first. Mga kapatid, church should be a place of love, forgiveness, acceptance. At yung church dapat replika kung anong nangyayari at mangyayari sa langit in the future. Kasi prototype tayo kung ano yung langit eh. Kaya ang tanong, nakikita ba sa GACF family, pag may dumaan dyan, parang, yun yung picture ng heaven. Kasi mga taga-GACF, nagmamahalan sila dyan, okay sila dyan. At yung tao, pag pumunta rito, bumabalik. Kasi nakikita nila, may glimpse of heaven, may forgiveness, may acceptance, may pag-ibig. Naunawaan natin, mga kapatid. So, meron kang physical family, amen? But do you belong already to a spiritual family, the family of God? Have you received Christ as your Savior and Lord? Tinanggap mo na ba ang Panginoon? At yung members ng family mo, anong ginagawa mo para makasama din sila sa family of God? Let's conclude, mga kapatid. God, family, ministry. God is our priority. Part of serving Christ is serving our family and doing ministry. Family and ministry are not supposed to be in competition with each other. Jesus comes first, and part of putting Jesus first is ministering to your family. But putting Jesus first also means you can never let your family and ministry more important than Jesus. Naunawaan natin, mga kapatid? So, gusto kong mag-reflect tayo dito, mga kapatid. Is God your priority? Number 2, is there a conflict in your family when it comes to your faith? What are you doing about it? And then last, are you serving your family as part of serving Christ? Di po ba? So magbulay-bulay tayo dyan, mga kapatid. You can discuss this mamaya sa inyong life group. Pagkatapos ng message na ito, pwede niyong pag-usapan yan at sagutin sa inyo pong huddle mamaya, sa inyo pong life group. Okay? I'd like to conclude with this. Every family is a blessing from God, your physical family. But more importantly, meron pong family of God. And that is when you receive Christ as Lord and Savior. Kung hindi pa tayo kabilang doon, invite natin si Christ sa buhay natin, sa puso natin, as Lord and Savior. And we will experience how it is to belong to the family of God. Si Jesus, priority niya ang Diyos at ang kanyang mission. Merong ibinigay na instructions sa tatay, sa magulang, sa mga anak para sa ating ikabubuti. Sundin natin. Tanganan natin. Mga may balak magpamilya someday, sundin ang instruction ng Panginoon sa kanyang salita. And you will never go wrong. May mga problemang darating, yes, pero kung titindigan natin ang salita ng Diyos, magpapatuloy ang pagsasama, mabubuo ang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Tanganan mo, Panginoon, ng bawat pamilya sa GACF. Hawakan mo po ang bawat isa. Panalangin ko po ang bawat ama ng tahanan tulad ko. Pangunahan namin ang aming sambahayan sa pagsamba at paglilingkod sa iyo.
Lord, pag araw ng linggo, non-negotiable. Walang pwedeng makahadlang. Ganun po ang i-instill mo sa aming mga tatay. May we be spiritual leaders of our families, Panginoon. Hindi pwedeng may dahilan palagi. Pag araw ng linggo, Lord, non-negotiable. Sa'yo kami, Panginoon, because this is your day. Sa mga asawang babae, Panginoon, mga nandirito, Lord, maging katuwang nawa namin sila sa paghubog sa aming sambahayan. Kasama ka, Panginoon. Sa aming mga anak, sundin namin, igalang aming mga magulang. Patnubayan mo kami, Panginoon. Lahat ng ito, masunod namin. Upang ang aming bayan, ang aming komunidad ay gumaling sa mga sakit, Panginoon. And we pray, God, for the restoration of families para po sa aming bansa. Maging sa GACF, Panginoon, kung may conflict na nagaganap po sa kanya-kanya naming mga pamilya. Lord, kung may mga hindi pa mananampalataya, dinadalangin namin sila sa iyo. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat pamilya ng GACF. Upang ang bawat pamilyang ito, gawin kang Diyos at tagapagligtas ng buhay nila. Panginoon, salamat po. Ikaw ang manguna, Lord, sa bawat sambahayan ng GACF. Samahan mo kami, Panginoon. And above all, Lord, kung kami na nakabilang na sa spiritual family, your family, Panginoon, gampanan namin ang aming role sa church, sa aming sambahayan. Salamat, Panginoon. At nubayin mo ngayong salita. Hawakan mo ito, tanganan ng mainam sa amin. Huwag mo pong hayaang agawin ng kaaway ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyo.